Yung pupuntahan yan, walang ibang pupuntahan yan. Itong kasalukuyan ginagawa ng PNP dyan, ng komandang PNP. I will not say anything about Marfil, General Torre, pero obviously, merong mandato yan. Okay. At yung nung in-interview ang presidente, sinasabi niya na ano kami ginagawang masama. At saka siguro may isang tama na sinabi talaga si Abalos, no? Sinabi ni Abalos, babagsak ang gobyerno pag hindi nila mahanap si Pastor Kibuloy sa KOJC. Ay, hindi niya talaga mahahanap yan. At yung ginagawa niya dyan, ikababagsak ng gobyerno yan. Tama. So tama pa si Abalos. Exactly. Kahit palang iwi yung kanyang bibig na para bang kajaming niya si Bongbong Marcos at siguro nagko-cocaine din, di ba? Meron pa rin, laman pa rin yung utak niya. Kung ma-offend siya doon, Mr. Secretary, ako nagpapasweldo sa'yo. Magpa-drug test ka at kasi mukhang kalokohan. Pero dito, spot on kayo. Naniniwala ko dyan sinabi mo. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin ang nangyayari sa loob ng KOJC compound mga kababayan. Kahapon lamang nagsalita si VP Sara upang makiisa sa anibersaryo ng Kingdom of Jesus Christ na kanya pinalakas ang loob ng mga miyembro ni Pastor Kibuloy lalo na't ganyan ang nangyayari sa kanila na utos di umano nang nasa itataas. Naku naman po, na ngayon bali-balita na ang Kongreso at ang bangag na administrasyon ang nagplanong subukan na nasirain o gambalain itong minority group na KOJC. Hay nako, iba talaga yung impluensya kapag bangag ang namumuno na magpahanggang ngayon tahimik pa din patungkol sa issue na ito. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung pansin nyo walang balita ang mga bayarang media sa pagpunta ni BP Sara sa compound ng KOJC. At may mga iilan pang mga bayarang media na binabaliktad pa ang dahilan o rason kung bakit di umano nandun si BP Sara. At ang malala pa dun mga kababayan, ngayong araw lang mismo kinakandado ng PNP ang lahat ng mga gate ng KOJC compound na tila'y kinukulong ang mga ito di umano sa kanilang lugar. Paano na lang kung nagkasunog o nagka-emergency? Di kawawa ang mga minority group na KOJC. Mag-isip naman kayo dyan, PNP. Huwag kayo masyadong pasunod sa mga maling turo ng yung mga leader kamukha ni General Torre, PNP Marbil at DILG Abalos di umano. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa. Ito na ang buong video. Yung nakikita natin ngayon, walang ibang pupuntahan yan Tama si Dr. Rain. Walang ibang pupuntahan yan. And ang pamahalaan ang nag-iimbita ng kaguluhan. Sadly, nakakalungkot. At ulitin ko, kung natatandaan ninyo, nung nagsimula itong kaguluhan lalo sa KOJC, at ako'y naimbita para magsalita, nagsisimula ako sa aking panawagan kay President BBM na mali ito. Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling kung sino ang nagpayo sa kanya na pungguin natin itong KOJC. Well, alam na natin ang pinanggalingan yan. Yan ay isang nagaganap ngayon na kung saan niluto yan. Niluto yan sa Kongreso at pinangunahan yan. At ang nagsubo ng formula na yan para yan ang kasabihan ng mga Tagalog. Ang nangyayari ay hataw sa kalabaw, ang latay sa kabayo. Ibig sabihin, ang hinahataw, ang binubugbog na mabuti ngayon ay ang KOJC na sinimulan ng pagsasampa ng demanda kay Pastor Kibuloy at umabot na nga sa ganito. Nung nagsimula akong manawagan kay President BBM, ang ginagamit kong mga pananalita ay sinasabi ko na, Mr. President, it's still manageable. Pag lumaki ito, hindi ko malaman. Hindi namin malaman kung sino ang nagbulong sa inyo or nagbukahi sa inyo na gibain, puwerhisyuhin si Pastor Kibuloy, gibain ang KOJC for what reasons. At inuulit-ulit ko dahil totoo yan, hindi naman kami nagsisinungaling. At wala tayong ibang pinangahawakan kundi yung kasaysayan. Ano ang sinasabi ng kasaysayan? Kailan lang, bago lang, na nagsimula lang ng panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. Kalakasan ng armadong pakikibakan ng CPP-NPA sa mga kabundukan, lalong-lalo na sa kabundukan ng Davao, diyan sa buong Mindanao. At may mga lugar diyan, may mga barangay diyan na hindi nararating mismo halos ng mga mayor, ng mga duly elected mayor, na ang mga pulis na naka-assign sa kanila,
yung mga remote areas. At mga pulis na naka-assign sa kanila, 2, 3 pulis, no? Hindi nila nabibisita until na-create, na-establish yung NTF-ELCA, no? Kung paano nabuo yan ay isang makasaysayang pangyayari na makahabang pag-usapan dito. So balik, again, ang kasaysayan. Ano nangyari? Ang naging contribution ng NTF, alam na natin, nangyari yan at dahil dyan ay nag-iba, unti-unti, yung mga guerrilla fronts ng NPA. Sino nakatulong dyan? Si Pastor Apollo Kibuloy at ang KOJC, ang Kingdom Nation. No? Na ang mga kasapian dyan ay nakakalat mismo sa hanay ng mga indigenous people sa buong Mindanao. Sila ang tumulong. Sila ang nagturo kung nasaan ang mga pinakamalalalim, pinakamalayong kuta ng NPA. At dahil dito, ano naging resulta? Maraming pinatay na mga IP, mga leaders, no? Ang NPA na lalong ikinagalit ng mga. Bakit ko sinasabi ito? Kasaysayan ito. Anong ginagawa ninyo sa KOJC? Anong ginagawa ninyo kay Pastor Kibuloy? Kung hindi sasabihin ko talaga, no? Kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging ganyang kadali para gapihin, para suhetohin ang armed struggle ng CPP-NPA dyan at may mga namatay. Itong si Pastor Kibuloy, sinasabi na natin parati. Pastor Kibuloy is no ordinary religious leader. But gusto kong sabihin ngayon, he is a political genius. He is not only, hindi ito ikuan lang, hindi ito religious cult leader. KOJC is not a cult. Ito ay samahan ng humigit kumulang mula 8 hanggang 10 milyong tao at kinikilala sa buong mundo para lapastanganin ng ganyan. At kung sino man ang nagmungkahi at nakakumbinsi sa Presidente Bongbong Marcos na nagagapihin natin, mali yung kanilang mungkahi. Mas mabuti sana kung galit sila sa mga Duterte. Okay. I don't know, it's really a wrong decision na awayin mo kay KOJC. Okay. Kapag si Duterte will survive without KOJC. Ha? Napakano? Kaya ang gusto kong sabihin, ewan ko, yung pupuntahan yan, walang ibang pupuntahan niya. Itong kasalukuyan ginagawa ng PNP dyan, ng komandang PNP. I will not say anything about Marfil, kay General Torre. Tinira nila itong si KOJC sa bandang Davao dahil alam nila na malayo to sa Malacanang na kaya nilang kontrolin ang media kung gusto man nilang itest kung maaaring gawin ang silent martial law. Lalo na't hindi naman lingid sa ating kaalaman na news blackout sa lahat ng mga bayarang media. Grabe naman yan. Pero obviously, merong mandato yan. Ano? Okay. At yung nung in-interview ang presidente, sinasabi niya na wala naman kami ginagawang masama. Yung PNP, sumusunod lang siya. Wala lang, konti lang yan. Wala silang dalang baril. Nakitang-kita naman ng mga tao. Ano nangyari? Hold mo na, Kapitor, ha? Kapitor, hold mo na your line. Ipapasa ko kay Brother Troy Gomez ang final interaction kay Ma'am Lorraine sapagkat siya ay may schedule pa. And please stay on the line, Kapitor, at ituloy-tuloy natin ang talakayan sa magandang paglilinaw sa karahasan at krimen ni Marcos at ng kanyang mga pulis at alipores na ginagawa ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. Troy. Yun nga, no, Eric, base nga doon sa sinabi ni Peter, bakit nga ba ito ginagawa ng gobyerno sa KOJC? 20 years back, since I was 16 years old, andito na ako sa ministry ng Kingdom of Jesus Christ. And back then, I have been assigned in the multimedia department of the KOJC. And ang lagi ko lang talaga nakikita, is that ang kabutihan ni Pastor at ang kabutihan ng Kingdom of Jesus Christ, from the very beginning, ang nakita ko lang talaga is that Pastor has led this group of people, these missionaries, which is kabilang na ako ngayon, para magpasabog ng kabutihan, to spread hope to the hopeless and to give help to the helpless. Kung alam lang nila or alam naman talaga nila that kahit noon pa man, ang ginawa ng Kingdom of Jesus Christ ay tumulong sa mga nangangailangan. Lagi kong natatanong, bakit kami? Bakit si Pastor? Bakit ganito? Kung nakita lang nila, kahit sa environment, tumutulong si Pastor sa mga kabataan, maraming naging scholar ang KOJC, ang JMC, maging sa mga every time na merong mga malalaking kalamidad. Pero bakit ganito nga ba ang nangyayari sa amin? Sa tingin niyo po, Eric, Ma'am Lorraine. Sorry, may tanong ako dyan. Kasi last night, I was meditating last night about the anniversary of the KOJC. And personally for me, and I'm betting maybe Eric experiences the same thing also, and even Peter, no? I'm so grateful for the KOJC because you have brought so much goodness into my life. And it's the kind of goodness that I don't think I could ever have
from any other group but the KOJC. So yung gusto ni yung sinabi mo na si pastor gusto lang niya magpasabog ng kabutihan sa mundo, yun yung na-experience ko, no? Yun yung na-experience ko. At saka yung nangyayari na persecution ngayon kay pastor at sa KOJC, again, no, that's to be expected when you take on something like that, when you take on the real enemies of evil, no? That will include the CPP, NPA, NDF, that will include oligarchs, that will include the US, no, the deep state. As we're speaking right now, habang nagsalita tayo ngayon, I got this information that a Beech King Air na 350 is hovering over the KOJC compound, and when you look at it, I think there's a report by a former general, and he's saying that wala man lang siyang serial number at saka yung hindi sinasabi kung anong bansa siya galing, and he told me that a Beech King Air 350 is favorite yan ng mga CIA at saka FBI. So wag nang kakalimutan dito ang US presence, 'di ba? Kung yung panggigipit kay pastor nanggagaling yan sa US at yung kababalaghan na nakikita natin ngayon ay sa US yan, na ang nagpapasatupad niyan ay ang mga tuta ng kano ng mga walang totoong pagmamahal sa bayan. So yun yung hamon sa atin ngayon, at ako ay nagpapasalamat sa KOJC na tumatayo kayo diyan at ng matikas pa nga, matikas ang tayo at very victorious, no? At tingin ko din yung pag-usbong na naman ngayong umaga ng Tore na yan. Tingin ko in response din yan doon sa presence ni VP kagabi, no. So I was going to say kasi a lot of things kasi, but Yes, ma'am. May. So yeah, I'm just so grateful kasi for the KOJC na tumatayo talaga dyan, no. Kasi ito yung kinakailangan ngayong panahon natin na may tumayo dyan, at kayo yon, no? You are equal to the task. Talagang ganda ng palaki ni Pastor sa inyo, and I'd like to really thank the KOJC in behalf of my family, in behalf of even the NTF-ELCAC, no? Doon yun sa kabutihan na binigay nyo. And personally, for me, every day I go there and I just realize, no, that the goodness talaga that you have brought into my life is one of a kind, and it's never going to happen again from any other group because you are one of a kind. So yun naman siguro muna. Pero, ma'am, bago ka namin bitawan, no, I believe nasa Davao po kayo ngayon, and you have witnessed kung ano yung nangyari kaninang umaga, mismo dyan sa compound kung saan nagsidatingan, muling sinalakay ng mga pulis ang compound. Can you share to us and to our viewers kung ano yung nangyari based on your perspective? Yeah. I wasn't there personally, Troy has. I just saw the footage. So, but you could hear, no? You could hear the lawyer, si Attorney Torion, very abusive talaga ito ang state forces ngayon. What was so clear was that hindi naman pinipigilan pumasok, di ba? Papasukin naman kayo, sinasabi ni Attorney Torion. Bakit nyo kailangan baklasin yung gate, di ba? Pero si Torre, the petty tyrant, no? The petty tyrant, his voice was above everybody, and he was saying obstruction of justice. So kahit nakalokohan yung sinasabi niya na obstruction of justice, no? Kahit na BS yung sinasabi niya, kasi siya ang gobyerno, state force siya. Wala tayong palag doon, di ba? Kasi bakit? Kasi may hawak siyang baril. At bit-bit niya ang buong PNP, state forces, na meron pang augmentation na pinadala, sige po, ng AFP. Di ba? Ano mang kalokohan ang ginawa ninyo sa gobyerno at sa Pilipinas, Marcos administration, na pinababoy ninyo? Bali-balita nga mga kababayan, itong mga pagkakandado sa gate ng KOJC ng mga kapulisan. Paano na lang kung nagkasunog, hindi agad mare-rescue? Ano ba talagang plano nyo, PNP? Ang gobyerno at ang Pilipino ng ganyan, di ba? So wala na, kakabaliwan itong nangyayari dito. At yun yung nakita ko mismo, no? Yun yung nakita ko sa footage, yung nakakainit ng dugo, 'di ba? So yung gusto ko yung point out ni Eric na sinabi ni Ka Peter, 'di ba? Na yung kay Victor Corpus na paglalong umigting yung pag-o-oppress, yung resistance, yung panlalaban, no, ay mas lalo ding iigtingin din namin, 'di ba? Yeah, tama po. Ma'am Lorraine, maganda po yung binanggit, Ka Peter, ng Vice President kagabi. Yung peaceful resistance within the bounds of the legal means pa rin. Pero hindi tayo papayag na lalamunin tayo ng mga diktador o authoritarian na leader. At ang binabanggit niya, yung KOJC, sila Pastor Kibuloy, ang turo nila ay kapayapaan, hindi karahasan. Ang bitbit ni Marcos, exactly, sharp talaga si Inday Sara, karahasan, kademonyuhan, pananakit, pangangaladkad, pangtitirgas, paninipa, pangtatransyon, pangbabatuta, pamamalo, paninigaw, panduduro, all of this, hindi po yan kultura ng Kingdom of Jesus Christ. With the discipline instilled ng organisasyon nila led by Pastor. Nakita namin yan ni Ma'am Lorraine, even ni Ka Peter, ang mga taong ito ay mapayapa, disiplinado,
may values, may moralidad, may ethics. Pero bakit kailangan gamitan ng isang napakalaking combat operation type na deployment? May mga bomba, granada, at kung ano-anong karahasan at kaberduguhan. Ka-Peter, briefly. Ma'am, ikaw muna. Then si Ka-Peter, because alam namin, you are needed sa pagbabantay po ng daloy ng kaganapan sa compound ngayon ng Kingdom of Jesus Christ. Go ahead, Ma'am Lorraine. Eric, ang ganda na sinabi mo na ang dala ni Marcos ay hatred, division, di ba? Na ang perfect talaga na sumangga dyan ay kay OJC. Bakit? Kasi they're very united, they're full of love, there's excellence, di ba? So, yun yung pinoint out ni VP sa kanyang speech kagabi, na kayo talaga yung perfect talaga dyan kasi there's so much division. You're going to be the one to teach the Filipino people how unity looks like and how discipline looks like, how excellence looks like, and how love looks like, di ba? Because in the end, with all this hatred that Marcos is sowing in the Filipino people, love will always win. I mean, it sounds corny, but but in reality, the greatest force in the universe is really love, diba? So, yun yung gusto ko sa speech ni Inday na tingin ko napakalalim niyang tao na naiintindihan niya yon. At saka siguro may isang tama na sinabi talaga si Abalos, no? Sinabi ni Abalos, babagsak ang gobyerno pag hindi nila mahanap si Pastor Kibuloy sa KOJC. Ay, hindi niya talaga mahahanap yan. At yung ginagawa niya dyan, ikababagsak ng gobyerno yan. Tama. So tama pa si Abalos. Exactly. Kahit palang iwi yung kanyang bibig na para bang pajaming niya si Bongbong Marcos at siguro nagko-cocaine din, di ba? Meron pa rin, laman pa rin yung utak niya. I mean, kung ma-offend siya doon, Mr. Secretary, ako nagpapasweldo sa'yo. Magpa-drug test ka at kasi mukhang kalokohan. Pero dito, spot on kayo. Naniniwala ko dyan sinabi mo. Pag hindi ninyo nahanap si Pastor Kibuloy dyan sa KOJC, Correct. babagsak ang gobyerno. Ikaw mismo nagsabi niyan. Tama ka. Tingin ko. Apolos, magpa-drug test We ka na second the din. motion, Ma'am Lorraine. Brother Troy, Okay, your final interaction. Thank you po, Ma'am Lorraine, no, sa pag-join ninyo sa umagang ito, sa tanghaling ito. And again, bago po namin kayo bitawan, may we have your parting words? Yeah, go ahead po. Yeah. These are not my words, okay? These are not my words. These are the words of a general. And he said this morning, because I told him, look at what's happening na naman, binaklas na naman, lumusob na naman, etc. And then he said, these are language ito ng PMA-er. Sabi niya, take and take lang kamo ang KOJC. In the long run, justice will prevail. Yes, So, it will. So, sa madaling salita, yung katulad nung gusto kong sabihin sa KOJC, you'll have to take it lang. We're so grateful from the bottom of my heart. I would like to thank each and every member of the KOJC for taking the blows that are meant for the Filipino people and taking those bullets that are meant for the Filipino people and for sacrificing there and for showing this is your shining hour. Yes, it's the darkest hour, but this is your shining hour. And thank you so much for lighting the path for all of us. Mahal na mahal ko kayong lahat, KOJC. Hindi Yun. kayo Okay. Maraming Maraming salamat salamat. po, Doc Lorraine, kay Eric. Yes, thank you so much, Ma'am Lorraine. And Thank you, bring Eric. our solidarity to our brothers and sisters who are still holding the line in the light for freedom and justice there inside KOJC compound in Davao. Yes, thank you, Peter. Thank you, Troy. Bye-bye. Yeah. Ayun, nakasama po natin si Dr. Lorraine Maribadoy sa panayam namin ni Brother Troy. Makakasama naman natin ngayong umaga pagpapatuloy natin ang panayam namin kay Karamon. Karamon, you have been part of the first generation na lumaban sa unang buwelo at bugso ng martial law na idineklara ng tatay ni Bongbong Marcos Jr. But it was a martial law against those who were taking up arms to overthrow the government. The CPP, NPA, NDF. This time around, mga sibilyan at reliyosong tao po ang sinasalakay at binibirdugo ni Marcos. Ano pong nakikita ninyong pagkakaiba at ano pong aral dapat na matutunan ni Marcos dito sa kanyang tapang-tapangan at berdugo-berduguhan na ang binibiktima niya ay mga kawawang sibilyan, kabataan, kababaihan at mga reliyosong tao na hindi naman lumalaban at hindi naman dapat ginanon sapagkat hindi naman sila subject ng warrant of arrest. Si Pastor Tama, Kibuloy correct. ang subject ng warrant of arrest, pero ang dinadahas, ginagahasa ang kalayaan at karapatan yung mga sibilyan. Samantala ang tatay niya nagdeklara ng martial law sa unang bugso para labanan ang komunistang terorismo ng CPP, NPA, NDF. Go ahead, Karamon. Nakamute po kayo. Karamon, nakamute kayo. Balikan yes, okay. Balikan ko lang muna nung when you quoted delayed General V. Corpus or si Kaiming na yan ang tawag na yan ang naging popular na alias niya nung siya ay commander ng NPA na magkakasama kami sa kabundukan ng Isabela Cagayan diyan sa Sierra Madre.
Ano sabi niya? You quoted him as having said, The the greater the repression, repression, the greater the resistance. the greater the resistance. Actually, ka Eric, no? Big Corpus was merely quoting Jose Maria Siso. No? Okay. Sinabi ito ni Siso nung sa isang meeting noong February 6, 1971, prior to the bombing of Plaza. Alam mo, babalikan ko talaga paparatin, babalikan niya mga komunista sapagkat napakalaking utang. Nung pinatawag ni Joma, no? Kapraso lang, ano? Kasi may relasyon ito sa mga nangyayaring karahasan ngayon dyan sa Davao. Nung nagpatawag ng meeting si Joma, no? February 6, 1971, hindi ba ikakilala? Hindi ako gumagawa ng kwento. Nasa mga libro yan, ano? Nasa librong isinulat yan nila Rolly Peña, nasa libro yan ni Professor Mario Miclat, at ng iba pa. No? Noong February 6, 1971, perhaps Jose Maria Sison, yung chairman ng CPP, no? He was informed earlier about the yung darating na yung mangyayaring meeting the advance ng Liberal Party sa Plaza Miranda noong Agostong the same year, 1971. Noong February 6, 1971, nagpatawag ng pulong si Joma sa mga piling membro ng Political Bureau, no, ng Central Committee. Pili sapagkat 5 or 6 lang sila. Sapagkat ang Politburo, no, kung di ako nagkakamali, ay binubuo ng humigit kumura mga 20 tao. Ibig sabihin, even dito sa mga Politburo, Political Bureau, yung kumbaga yan ng mga cabinet members ni Joma, ay meron pa rin siyang paborito at mas pinagkakatiwalaan. Ano sinabi niya? Nilahat niya, sinabi niya na pasasabugin natin, itsahan natin ng granada. At nasyak yung 6, no? At ipinaliwanag niya kung bakit pinakita. Ngayon, ang isang member ng Politburo na taga Bicol, ang yumaong, alam mo pangalan nun, Eric, no? Si Pilay. Si Toblinosa. Si Ka Ibarra Tobianosa. Oo. Sabi niya, Joma, sabi niya, baka pag nalaman niya ng pasa, magagalit sa atin. Bakit natin gagawin yun? Sabi niya. Sabi niya, no? So he explained na merong he spoke about yung darating na armas, ano, yung July-August plan ng 1972, no? Yung smuggling ng baril, no? Karagatan galing ng China. Ha? Pero meron siyang matinding sinabi. In relation dun sa pinaplano, kinakailangan natin ang mass recruitment. Kinakailangan yung mga kabataan na sumasama sa atin sa mga rally natin. Kinakailangan maging komunista yung mga. Kailangan natin ang hahawak, ang 1,000 new recruits para humawak ng baril na darating, no? Sabi niya. At ang magiging epekto, pag initsahan natin ng granada sa Miranda, no? Sabi niya, magpapatayan yung naghaharing politika. Magpapatayan yan, yung Liberal Party, Nationalista Party, magpapatayan yan. No? Samantalang, kaalyado namin nung araw. I'm saying namin, sapagkat member na ako ng CPP noon. Kaalyado ng CPP noon, ang Liberal Party. Pero tinukoy niya, hayaan nating magpatayan yung mga yung LP at NP. No? At yung mga kabataan na sumasama sa atin, kailangan natin mga yan. No? Tuturo natin si Marcos at maniniwalaan sa bayan. Nangyari. At doon niya sinabi yung kinote siya na Victor Corpus. Kasi the greater the repression, nasa libro yan, no? The greater the resistance. Sabi niya. No? Lalakas tayo. Na nangyari nga. Na nung initsahan ng granada yung Plaza Miranda. Even the political situation was never the same. Even Marcos himself was never the same. He was in shock, no? Na-shock sila lahat, no? Siguro ang hindi lang na-shock, no? Especially sa Liberal Party noong panahon na yon ay si Ninoy Aquino himself na napaghinalaan at mismo doon sa libro na sinulat ni Jovi Salonga later on, ano? Sapagkat sa mahabang panahon, si Senator Salonga naniniwala siya ang utak ng pagpapasabog ng Plaza Miranda ay si Ferdinand Edralin Marcos. Capiter. It was only after nakausap niya kami, no? Yung mga mismong may alam sa pagpapasabog ng Plaza Capiter. Miranda. Sila Ariel Almendral, nang na-interview niya yung mga yan. Sige. Sila Pablito Araneta, no? Yan, ano ha? At si Ruben Guevara, ang yumaang Ruben Guevara. Ako nga, hindi natuloy yung magsasalita ko din sa Senate. Sige. No? Pero, until ang ibig sabihin, for so many years, since August 1971, ang paniniwala ni Senator Jovi Salonga, si Marcos ang gumawa nun. Okay. Until 1987-88, doon pa lang nagbago ang paniniwala niya. Capiter. At saka niya sinabi. Masingit mo na namin ito. You're Yes, pointing out a historical event na kung saan ang nagplano at nagsagawa upang magsimula ang tinatawag na political polarization o pagkakawatak-watak ng ating bansa
at pagkaroon ng kaguluhan through Plaza Miranda bombing at yung MB Karagatan arms smuggling sa China, sinimulan ito ng CPP-NPA. Subalit, at para nagkaroon ng martial law, Brother Troy, subalit